Marami na ang nagbabago sa uri ng ating pamumuhay. Ngunit meron pa rin mga ritual na patuloy na pinaniniwalaan at isinasagawa ng ilan, gaya na lamang ng bara. Yung parang isang uri ng kulam. Yung kulam kasi maraming pwedeng manifestasyon eh. Kumbaga sa assassin, ang technique yan, kakaroon ng malaking pantal. Tapos doon sa pantal na yun, pagka hiniwa mo, walang sugat, pero kung ano-anong klaseng kulim sa pinalabas. Yung merong kaalaman sa larangan ng kaluluwa, kung tumutulong kang gumaling yung ibang tao at marating niya yung kanyang ginawa, magandang klaseng hilot yun eh. Pero kung specialization mo, manakit, di ba parang ka ng spiritual assassin, di ba ang tawag sa'yo? Kasi ba't mo pinag-aaralan yun? Ito raw ay mas mabunsik, mas delikado, at mas kinatatakutan kaysa sa kulang. Ito raw ay gawain na hindi lang panandali ang kirot at hindi rin basta-bastang pagsubok at dulot sa kawawang biktima. Ito ang gawain na kung tawagin ay pambabaraw. Sir Ryan Eigenman, buksan ang mga mata. Palasan ang pandinig. Kalawakin ang isip. Dahil ang mundo ay nababalot ng misteryo. Ang babaeng ito na itatago natin sa pangalang Maricel ay ilang taon nang alipin ng sakit na cancer. Nung naramdaman ko kasi itong kumirot, napag-ano namin yung mag-asawa na ipa-check up sa doktor. Ngayon, nung pina-check up namin, binayopsi ako. Lumabas nga na cancer nga raw, stage 2. Sabi ng doktor. 4 na araw akong hindi kumakain. Kaya ko yung operasyon sa akin, yung kaya mo, di ko kaya. 3 taon na nakakaraan na ma-diagnose si Maricel ng breast cancer at dumaan ng mastectomy. Pero nitong Mayo, muli na naman nakita ang paglaganap ng cancer cells sa kanyang kaliwang dibdib. Pero may mga nagsasabi na hindi lang daw cancer ang kumakalat at unti-unting kumakain sa kanyang katawan. We have a 38-year-old female, no, na may na-diagnose ng breast cancer last 2007. So, naoperahan siya. Unfortunately, nagkaroon ng palmobalik yung kanyang karamdaman. So, ang tawag natin dyan, recurrent breast cancer. It so happened, yung kanyang pagbabalik nandun sa bandang gitna at meron din doon sa kaliwa. Dahil sa hinalang hindi lang cancer ang patuloy na nagpapahirap sa kanya, nagpa siyang mag-asawang Maricel at June na ikonsulta rin sa ibang manggagamot ang kalagayan. Parang humahanap lang din kami ng lunas kung saan mapapabuti. Kaya nagpapatingin din na kami kung saan-saan. Marami na akong medikong pinuntahan. Hanggang sa natagpuan nga namin si Lola. At ang magpagamot si Maricel sa albularyo na si Lola Baby, dito nila napag-alaman na siya raw pala ay binabarang. Diba? Bakit ko rin siya ganyan? May kaya pa ka daw. Ay nga, kung may kukunin daw sa katawan ko. Nakakuha siya ng mga sa balakang ko, yung mga baging na tuyo. Tapos dito sa binti ko, tsaka sa talampakan ko, mga buhaangin na pino.
Hanggang sa marami nakuha nga sa katawan ko, mga kanang ipis, mga buhok. Wala naman akong naramdaman na ano. Ano nangyari ito? Ayon pa raw sa albularyo, hindi na basta atensyon medikal ang kailangan ni Maricel dahil tila may taong galit at gumaganti umano sa kanya, kaya siya nagkakasakit. Hindi napaglalaroan ako. Sinabi niya, hindi niya tinukoy yung mga pangalan. Dahil mahirap kasi magtukoy ka ng pangalan. Pero lahat ng tinukoy niya, alam namin kung sino niya. Ang sabi ko nga, bahala na ang ano sa kanya. Basta ang mahalaga sa akin yung gumaling ako. Hindi ko na hinahangad na gaganti ako. Hangad ko lang ay gumaling ako. Hindi lang daw isang beses nakakuha ng iba't ibang hayop at bagay mula sa katawan ni Maricel. Meron pang nakuha sa akin yung 5 uod na buhay at saka mga patay na dugong buo-buo. Yun na ako sa akin katawan. Tapos ngayon naniniwala nga ako na sa gamutan nga namin na nabarang ako.